Ka-express, hindi pa official na sure na si Kai Sotto sa NBA, pero mas malinaw ngayon kung bakit ang USNCAA route ang maging pinakamatalino susunod na hakbang ng kanyang career. Ayon sa ulat, hindi na tumuloy si Kai sa 2026 NBA Summer League dahil ang mga pinag-aaralang ruta ay USNCAA at posibleng Exhibit 10 contract. Sinabi rin ni Gilas coach Tim Cone na naniniwala siyang naghanda si Kai para sa isang NCAA season. Gayunpaman, wala pang official na paaralan, roster announcement o kumpirmadong NCAA clearance na inilabas hanggang sa ngayon. Mahalaga ang distinction, ang NCAA path at hindi automatic ticket sa guaranteed NBA contract. Ang tunay nitong halaga ay exposure, daily access sa American coaches at scouts, strength and conditioning system, at pagkakataong ipakita ang laro ni Kai laban sa athletic big men na mas malapit sa NBA style. Kasalukuyang nakalista si Kai bilang unrestricted NBA free agent matapos ma-undrafted. At sa 2025-26 international season, nagtala si Kai ng 13.5 points, 9.6 rebounds and 3 assists kada laro. Pero nananatiling tanong ang lateral movement, switch defense, stamina at kakayang humawak ng mas malalakas at mabilis na NBA level players. Kaya ang mga tamang mensahe ay ito, hindi pa guaranteed ang NBA contract, pero posibleng ang NCAA ang pinakamagandang platform para gawing mas mahirap siyang i-ignore. Kapag nakakuha siya ng eligibility clearance, tamang school, malaking role at healthy season, maaari nitong ilipat si Kai sa two-way deal, training camp invitation o tunay na guaranteed roster opportunity. Ang pinakamalaking pagbabago sa sitwasyon ni Kai ay hindi lang ang decision niyang huwag maglaro sa Summer League. Mas mahalaga ang posibilidad na piliin niya ang isang buong season sa US College Basketball kaysa isang laro lamang sa Las Vegas. Sa Summer League, limitado ang oras, dikit ang competition para sa roster spots, at kadalasan ay kailangan gumawa agad ng impact ang isang player kahit kaunti lang ang touches at minutes. Naranasan na ito ni Kai noong 2023 kasama ang Orlando Magic. 3 sunod-sunod na laro muna siyang hindi nagamit bago siya nakapaglaro at 2 appearances lamang ang naging pagkakataon niyang ipakita ang kanyang laro. Ang ganitong setup ay mahirap para sa isang 7-3 center na mas epektibo kapag may established role, malinaw na pick and roll partnership at consistent na defensive responsibilities. Sa NCAA, iba ang posibleng value. Hindi ito simpleng pagbabalik sa school para lang magkaroon ng pangalan sa US. Ang pinakamahalagang benepisyo ay continuity, may preseason, practices, film session, weight training, and individual development at regular schedule. Sa halip na ilang araw lamang para patunayan ang sarili, maring magkaroon si Kai ng ilang buwan upang ipakita kung kaya niya maging reliable rim protector, rebounder, screen setter, passer at interior finisher sa sistemang sinusundan ng maraming NBA evaluators. Hindi kailangan ni Kai na maging leader scorer kada laro. Ang kailangan niya patunayan ay kaya niyang gawin ng paulit-ulit ang mga trabahong kailangan ng NBA backup center. Protect the paint, finish efficiently, defend pick and roll actions, run the floor, communicate at umiwas sa unnecessary fouls. May dahilan kung bakit intriguing pa rin si Kai. Sa 2025-26 international season, nakalista siyang may average na 13.5 points, 9.6 rebounds, 3 assists at 1 block, habang 51.6% ang shooting niya sa field. Nagkaroon din siya ng mga larong 27 points at 8 rebounds, 20 points at 12 rebounds, at 18 points, 8 rebounds, and 6 assists sa pagtatapos ng kanyang campaign sa Japan B-League. Ipinakita nito na hindi na lamang height ang kanyang puhunan, may passing field, rebounding production at scoring touch siyang pwedeng i-develop sa mas NBA-oriented environment. Pero kailangan ding maging honest na nanatili ang mga tanong tungkol sa lateral movement, quickness, agility, stamina, at kakayahang bantayan ang elite wings o lumayo laban sa mas malalakas na big men. Ito mismo ang dahilan kung bakit maaring mas kapaki-pakinabang ang NCAA kaysa isa pang short-term showcase. Kapag napunta siya sa programang marunong gumamit ng traditional center pero nagtuturo din ng modern defensive coverages, masusukat kung kaya niyang mag-drop coverage, mag-switch sa tamang pagkakataon, mag-recover pagkatapos ng screen, at manatiling effective kahit mataas ang pace. At may isa pang advantage, narrative reset. Sa mata ng maraming international fans, kilala na si Kai dahil sa gilas
Australia at Japan. Pero sa US basketball market, kailangan niya muling ipakilala ang sarili bilang isang mas mature at mas physical prepared player. 24 years old na siya, may professional experience at galing sa productive Japan billing season. Hindi na siya project na puro potential lamang. Mari niyang i-represent ang sarili bilang experienced big man na handang tumulong agad sa isang winning college program. Nakalista rin siyang unrestricted NBA free agent, kaya hindi na niya kailangang dumaan muli sa draft upang makapirma sa isang NBA team. Ang tunay na misyon ay lumikha ng sapat na confidence sa isang franchise para bigyan siya ng kontrata at development slot. Dito nagiging mahalaga ang tamang school, hindi sapat ang sikat na pangalan, kailangan ikay ng programa, may malinaw na role sa kanya, mahusay na medical at strength staff, guards na marunong gumamit ng pick and roll, at coaching system na hindi siya itatago sa bench. Mas mainam ang school na kayang ipakita ang passing, screening, rebounding at rim protection niya kaysa programang gagawin lamang siya situational reserve. Kung makuha niya ang tamang kombinasyon ng playing time, health at winning basketball, ang NCAA season ay maaaring maging pinakamalawak at pinakakompletong audition ng kanyang career. Gayunpaman, hindi rin dapat gawing final confirmation ang headline na sure na sa NBA hanggang sa kasalukuyang available reports. Ang kumpirmado ay umalis na si Kyle sa Koshigaya Alphas matapos ang kanyang kontrata at sinabi niyang uncertain pa ang kanyang susunod na destination. Iniulat naman na may summer league offers o mano, pero pinili niyang tingnan ang US NCAA at Exhibit 10 routes. Wala pang official na NCAA school na nag-anunsyo sa kanya at wala pang pang-public documents na nagsasabing final na ang kanyang athletics eligibility. Napakahalaga ng eligibility issue. Ang NCAA mismo ang nagsasabing ang isang international student athlete ay kailangang matugunan ang academic at athletics eligibility requirements at kailangan ang final athletic certification bago makapag-compete sa Division 1 o 2 o sa ilang situation, Division 3. Dahil mahaba at unusual ang professional history ni Kai, G-League Ignite, Australia NBL at Japan B-League, hindi sapat ang rumor o verbal belief lamang. Ang School Compliance Office at NCAA Eligibility Center ang kailangang magbigay ng malinaw na clearance. Ang ulat na naniniwala si coach team na naghanda si Kai para sa NCAA season ay malaking clue pero hindi pa yun kapalit ng official certification. Kung maklear siya, saka magiging powerful ang strategy, ang NCAA exposure ay maaaring magbigay sa kanya ng mas maraming film laban sa American athletes at mas malinaw na data para sa mga NBA teams. Pero hindi pa rin ito sinisiguro ang guaranteed contract. Kahit ang Exhibit 10 deal ay karaniwang non-guaranteed training camp agreement na maaaring humantong sa G-League opportunity o makonvert sa two-way deal, hindi ito katumbas ng secure NBA roster spot, kaya ang target ay hindi labas sa magkaroon ng contract offer. Ang target ay makakuha ng deal na may tunay na pathway, guaranteed money, two-way conversion o malinaw na role sa organization.